Meron po tayong bagong series po ngayon dahil November na po, palapit na ng palapit ang Pasko. Pero yung continuity po natin, nasa book pa rin po tayo ng Numbers. Binago lang po natin yung pinaka-title po ng series. Kasi po alam po natin, yung mga book sa Bible, meron po yung mga book division. Okay? Medyo nag-iiba po yung tema, kaya po bumabase po tayo doon. So, doon po sa ating pong pag-aaral sa Book of Numbers, ang series po natin ngayon ay may title na Be Dedicated. Pakisabi nga po natin, Be Dedicated. So ano po ba ang kaibahan? Actually, naisip ko before dedication, naisip ko be committed. So what is the difference between dedication and commitment? Meron po ba makakasagot sa atin yan? Sino po ang mas mataas? Yung pong dedication o yung pong commitment? Sino po nagsasabi mas mataas ang commitment? Taas nga po ang kamay. Sino po nagsasabi na mas mataas yung dedication? Taas po ang kamay. Ayan, mukhang nagkaiba-iba na tayo. Sino po yung nagsasabi na bahala ka na, pastor? Malaki ka na. So, tingnan po natin, Actually, closely related po yung salita po na yan, yung dedication and commitment. Yung commitment po, nahin po natin yung commitment, it refers to a firm decision or a promise to do something. It often tied to responsibility or obligation. Pagka po pinag-uusapan po natin ng commitment, merong firm decision yung tao. So, nag-decide yung tao na gagawin niya ang isang bagay. Halimbawa, pag-uusapan po natin, sino kaya ang maglilinis nito kada Sabado? So biglang na-steer yung heart mo, kinilos ka ni Lord, sabi mo, ako, ikinukomit ko yung aking sarili na lagi akong tutulong maglinis ng church. That is commitment, okay? Kasi nagkaroon po tayo ng firm decision, meron po tayong isang promise to do something. At normally, yan po ay naka-tied up doon po sa isang responsibility or obligation. Yun po yun, no? Pagka-commitment, meron kang ini-embrace na duty, meron kang ini-embrace na responsibility na gusto mo siyang ma-accomplish, gusto mong magawa. Pero ito po yung dedication. Sabi natin, closely related naman po yan. Yung pong dedication, it is often accompanied by passion and enthusiasm. Pag sinabi po nating passion and enthusiasm, nahandun po yung ating heart, okay? Gustong-gusto mo siyang gawin. Natutuwa ka na ito ay gawin mo. It is associated with an internal motivation of love, okay? Ang nagmo-motivate po sa atin dito, not only duty, not only responsibility, but love, okay? Ang nagmo-motivate po sa atin, love. Parehas po sila halos, pero pag titingnan po natin, mukhang mas mabigat ng konti pag sinabi po nating dedication. Okay? Pag dinedicate po natin ang buhay natin kay Lord, mas may lalim po yan kasi ang motivation po natin ay love. Natutuwa po ba kayo pagka halimbawa yung tao ay malapit po sa inyo at tinutulungan po kayo kasi meron siyang duty para gawin po ito. Meron po siyang responsibility para gawin ito. Pero yung isa naman po, merong enthusiasm, natutuwa po siya na gawin, tapos motivated po ng love. So, tingin ko po, mas maganda at mas malalim ng bahagya, okay? Ito pong dedication. Pero actually, alam po ninyo, as Christians, tayo po, umabot lang po tayo doon sa totoong sense ng commitment. Malaki na po ang mababago no? Napakalaki na po ng chance ng pagbabago kapag kinumit natin ang sarili po natin into commitment. Okay? Ang text po natin mga kapatid ngayon na pag-aaralan ay nasa Numbers 6:8. Very short verse po ito. Numbers 6:8, all the days of his separation, he is holy to the Lord. Yan po yung sabi. All the days of his separation, he is holy to the Lord. Sa Tagalog, kaya sa buong panahon ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay, ibinukod siya para sa Panginoon.
Ang title po natin ngayon ay Live a Life of Dedication. Mamuhay sa isang buhay na nakatalaga. Ang number 6 po mga kapatid, ang tinatalakay po dyan ay dedication to holiness. Na kuminsan kahit Christian ka na, parang hindi pa rin po natin talaga matanggap that we can live a holy life. Hindi pa rin tayo makapamuhay talaga ng isang buhay na may kabanalan. Isang buhay na may dedication, isang buhay na may commitment both to God and to men. Kasi yung holiness, hindi lamang po dapat na ipapakita sa Diyos, yung kabanalan, dapat din pong na ipapamalas po natin, na ipapakita po natin sa atin pong kapwa. Ito pong chapter po na ito ay naka-highlight sa isang Nazirite vow. May pag-aaralan po natin what is Nazirite vow. Okay? Isang Nazareo na oath o isang pangako. At nakasalig din po ang chapter 6 doon po sa priestly blessing. Okay? Yung blessing na tatanggapin galing po sa Panginoon, of course, na ibinasbas po ng mga saserdote. Na dito po makikita po natin mga kapatid, yung dedication sa Lord, yung pagdededicate ng buhay po natin sa Panginoon, kasama po dito yung basbas ng pagpapala ng atin pong Diyos. So tingnan po natin mga kapatid, yung mga nakapalibot na mga katotohanan dito po sa verse po na ito at ma-appreciate po natin kung magdededicate pala ako ng buhay, ito pala yung picture, ito pala yung itsura ng buhay na nakasuko sa Panginoon, nakatalaga para sa Panginoon. Na number 1 po natin, dedication through separation. Mga kapatid, nandyan po ba kayo? Mukhang nag-i-intro pa lang ako. Medyo hindi ko alam yung pagkakatitig nyo sa akin kung kayo po ba ay gising. Hello? Mahaba po ba? Tulog po natin? Kompleto po ba? Alam po ninyo, napansin ko, pag tumatanda ang tao, talagang pa-short ang tulog. Parang ilang weeks ko na po itong nararanasan. Pag nagising po ako ng 3:30, grabe, hindi na po ako talaga makakatulog. Pinipilit ko na lang makatulog. Minsan babasa-basa na po ako. Tapos, eventually, naiidlip-idlip din po, no? Pero talagang parang nagigising-gising. Imaginein po ninyo, 40 plus pa lang ako. Pero ang feeling ko, matanda na rin talaga. So parang napakatuli ng panahon. Ayan, dedication through, ano man tawag doon pagka 60 plus ka na? 40 plus din po yun. No? So, dedication through separation. Ito po yung verse natin, verses 1 to 3. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel, say to them, when either a man or a woman makes a special vow, that is Nazirite vow, the vow of a Nazirite, to separate himself to the Lord, he shall separate himself from wine and a strong drink. He shall drink no vinegar made from wine or strong drink, and shall not drink any juice of grapes or eat grapes, fresh or dried. Okay? Naintindihan po natin yung sinasabi ng verse. Sabi ni Lord, nagsalita po siya kay Moses. Si Moses, siyempre, siya yung magsasabi naman doon sa bayan, doon sa mga tao. Sabi niya, speak to the people of Israel. Sabihin mo sa kanila ito. At kailangan nilang malaman ito. Kung meron sa kanila, babae man o lalaki, na magbibigay ng special vow. What is special vow? Nazirite vow. Okay? At pag ginawa nila ito, isi-separate nila ang sarili nila for the Lord, of course. Binibigay nila yung sarili nila para sa Panginoon. He shall separate himself from wine. So, pag ibibigay mo yung sarili mo to God, dapat you separate yourself to something that will distract you. Okay? Yung mga bagay na makaka-distract sa iyo sa malapit na relasyon sa Panginoon. So, sabi, i-separate mo naman yung sarili mo sa wine. Okay? In their context po yan. In their context. Hiwalay mo yung sarili mo sa wine. Ibig sabihin, huwag kang uminom ng wine. Strong drink. Okay? Yung strong drink, di wine din, liquor. And he shall drink no vinegar, kahit po suka. Okay?
Kaya wag na po kayong magpapaksiw. Hindi na dapat magpaksiw kasi he shall drink no vinegar. Naalala ko pa naman po pagka nagpapaksiw si Ate Tess, yan, kadalasan may mga hiniwa-hiwa na talong, nasipsip na nun yung suka. Naku, gustong-gusto ko po yan. Nung bata-bata pa po ako, nung mga nasa 40 pababa, bata pa po ako noon, wala po akong alam na ulam talaga eh. Pritong pork chop, yan. O kaya mga, tawag dyan, at least may mga sabaw ko ng konti, halimbawa, adobo, yan, adobong manok, adobong baboy, paborito ko po yan. Pero noon pong medyo may nararamdaman na tayo ng konti, no? Kahit ayaw mo, pipilitin mo hanggang sa magustuhan mo na rin. Tama po ba? Tama po ba yun, mga kapatid? Yung mga hindi kumakain ng gulay, grabe, pipilitin mo kumain ng gulay. Yung okra dati na parang maduwal-duwal ako, grabe, gusto ko ngayon kahit walang asin. Ba't ba tayo napunta sa kainan? Yan. Kasi dito po, he shall drink no vinegar from the wine or strong drink, and he shall not drink any juice of grapes or eat grapes, fresh or dried, kahit po pasas, di ba? So ang context po kasi nito, ayan, dapat alam din po natin yung mga context. Kasi yun ang ginagawa kasi ng wine during those times, ano? So what is a Nazirite vow? Tingnan po muna natin, ano po yung Nazirite vow? Yung Nazirite vow po, ang isang tao nagte-take ng oath, okay? Nagte-take po sila ng isang sumpa, panunumpa, na isi-separate nila ang kanila pong sarili from the world, okay? Inihiwalay nila ang kanila pong sarili from the pattern of the world that will influence their lives para mapalayo sa Diyos. And even kahit po sa kanila pong mga kamag-anak, kasi po, i-dedicate niya ang kanyang sarili only for God. Sa Panginoon lang po nakatalaga ang kanyang buhay. So ito po yung sinasabi po nating Nazirite vow sa kanila pong context po noon. Maganda din po para makarelate po tayo, ma-contextualize din naman po natin ito sa panahon po natin. So ang Nazirite vow ay, ito po ay para sa mga individual na, sabi ko nga po, sineseparate nila yung kanila pong sarili for a period of time. Ang kanila pong kailangan gawin ay talaga maipakita nila na ang buhay po nila fully dedicated to God. So itong separation po na ito involve abstaining from specific things as an act of their commitment. Yan. Yung po mga bagay na alam nila na makakasira sa relasyon po nila sa Diyos, they abstain from those things. Tayo po ba mga kapatid, meron na po tayong ganong klase po ng may ganong pong klase po tayo ng conviction na pag alam mo, itong bagay na to makakasira sa aking relasyon sa Panginoon. Itong bagay na to makapagsisimula na mag-create ng malayong relasyon sa Panginoon, I will abstain in doing those things. Meron po ba tayong ganon mga kapatid? I'm sure, nagdi-decide din po tayo ng ganon mga kapatid, ho? Na kapag ang tingin po natin, ang isang bagay na to, mukhang pag ginawa ko to, baka kainin ako nito eh. Tama po ba? Alam po ba ninyo, ang marami pong mga pagkakamali, sumubok lang naman tayo. Amen. Nung mga young people pa po tayo, kaya kung saan-saan po napunta ang buhay natin, sabi natin, itatry ko lang, bakit sila ganon? Subok lang naman. Pero alam po ninyo, pag sinusubukan po natin, kinakain ka na unti-unti nung sistema ng bagay na yan. Kinakain na po tayo ng hulmahan ng mundo. Na-form na po ang buhay po natin sa world. Kaya po, nahihirapan na po tayong bumalik sa Panginoon na wala na tayo sa forma eh. Wala na po tayo sa hulog. Mas kinain na po tayo ng sistema po ng mundo. Kaya po mga kapatid, pag gusto na nating bumalik sa Panginoon, grabe, hirap na po tayo eh. Kasi po, matindi na pong battle within sa ating po mga puso. At hindi lamang po sa puso po yan, even in our lifestyle. Tama po. Yung lifestyle na nahilig po tayo, ang hirap na po tayong awatin doon eh. Tama po ba mga kapatid?
Hindi na po tayo maawat doon sa gusto natin kasi flesh po yan laman. Ang laman po mga kapatid, gustong-gusto po niyan yung ina-offer ng world. Ang laman po nakakasatisfy, yung flesh, di ba? Nasasatisfy po yan sa ino-offer po ng world. Kasi yan po yung ating appetite. That's the appetite of the body. But how is the appetite of our spirit na si Lord? Yan po tayo nahihirapang makabalik. So, ang dedication po natin mga kapatid ay dapat pong maghatid po sa atin para po gumawa ng mga habits na makalulugod po sa atin pong Panginoon at ma-avoid po natin any distraction para mapalayo tayo sa Kanya. Amen po ba? Meron pong nabasa po akong isang kwento, isa pong missionary, si missionary Ludwig, L-U-D-W-I-Wig, yung buhok, L-U-D-W-I-G. Si missionary Ludwig, nag-travel po siya para magsimula po ng mission work sa Southeast Asia. Nung dumating na po siya sa isang village, yung pong village head o chief, kinausap po siya at in-accommodate naman po siya. Sabi po nung chief ng village, you have 2 years to learn our customs and tradition. Sabi po nung pinaka-hepe, pinaka-chief nung village, sige, pwede ka mag-stay dito sa lugar namin. Tapos pag-aralan mo yung customs namin and tradition and convince us that your message is worth sharing, is worth hearing. Sabi po nung chief, mag-stay ka for 2 years, obserbahan mo yung gawi ng mga tao at yung aming mga tradisyon. So after 2 years, mag-uusap ulit tayo. At malaman ko kung talagang yung message na gusto mong i-preach sa amin is worth sharing and worth hearing. So after 2 years, nilapitan na naman po siya ng tribal leader ng village po na yon at kinausap po yung missionary. So sabi po nung tribal leader, how Christianity differs from the moral laws and tradition of the tribe. May nakita ka bang difference? Sabi niya, sa 2 years na pag-i-stay mo sa lugar na to, meron ka bang nakitang pagkakaiba noong Christianity sa gawi at buhay ng mga taga-tribong ito? Sabi po, nagyabang po yung tribal leader. Sabi niya, dito sa amin bawal magnakaw. Meron kami dito moral law. Bawal magnakaw, bawal dito sa amin ang 2 ang asawa. Okay, bawal sa amin ang magsinungaling. Okay? So, palagay ko, nakita mo naman ang mga bagay na yan. So, sabi, we already know what is right. Alam na namin ang tama at mali. So, meron din kaming moral law. So, sabi nung missionary, that's true. But my God supplies the power needed to keep those laws. Nakita po natin yung point. Sabi po, nung tribal leader, nagmamalaki po siya. Kami man, may moralidad kami dito sa village namin. Pero sabi nung missionary, only God can sustain and only God can supply the power para po panatiliin ang law na yon. So, sabi po nung village, nung head po ng village, can you really teach my people to live better? Sabi niya, hindi po, hindi ko kayang turuan ang mga tao po ninyo na mamuhay ng mas mabuti. But when they receive Jesus Christ, God will give them the strength to do what is right. Pag tinanggap nila ang Panginoong Jesus, magagawa nila ang mas mabuti. So sabi po nung chief, in-invite po ulit siya for another 6 months. At nagsimula na po si Ludwig na mag-preach ng gospel doon po sa buong village po na yon. At nakita po noong head ng village na the Spirit works in the lives of many people at na-sustain po yung kanilang law. Okay? At sabi po noong pong head ng village, you can stay as long as you want. Dahil sabi po niya, in-announce po niya, your religion is better than ours.
For your God walks with men and gives them strength to do the things He requires. Ay kahit po itong head ng village, naniwala na po siya that only God can sustain us doing the right thing. Hello mga kapatid. Ang iniisip ko lang, if you are a Christian, tapos you dedicate yourself to God, paano po mga kapatid, yung hindi pa tayo makasustain doon po sa atin pong mga pangako sa Panginoon. Ito nga po binabanggit po ni Ludwig, ng missionary, na hindi nyo kayang panatiliin yung law na yan. Yung sinasabi nyo na isa lang ang asawa ng bawat isa dyan. Ang gandang law po yan. Walang nagnanakaw, walang nagsisinungaling. Ang ganda pong batas po nila yan. Moral law po nila. Pero sabi po niya, only God can sustain you. At nakita naman po noong head ng village po na to. So if we are Christians, meron po tayong dedication to do what is right, how come, di ba? Paano nangyayari kung minsan yung dedication po natin ay nawawala? Since we receive the Lord Jesus Christ, sabi po natin, if you believe in the Lord Jesus Christ and you accepted Him as personal Lord and Savior, God has given you the strength to do it, to do what is right. Paano po natin i-reconcile yan mga kapatid? Pwede po siguro yung pong ating Nazirite vow, yung ating pong mga pangako sa Panginoon, inalaw po natin na yung mga distraction po ng mundo ay nahandyan lang po talaga. Okay? Alam po ninyo, pagka may hesitation po tayo, napansin ko yan. Pag may hesitation po tayo to follow Jesus, lalo pong napakaraming obstacle. Pero ang kaaway, pag sanay na po na nakikitang sumusunod po tayo sa Panginoon, alam po niya naka-thumbs down na. Wala na pong magagawa po siya. Diba? Pero pag may mga hesitation tayo, basang-basa po yan ni Satan. Tama po mga kapatid. Subukan po ninyo, pagka po Sunday, yung titingin pa kayo sa langit before magsimba, alam ng kaaway yan, yung tumitingin pa kayo sa langit bago magsisimba ba ako, Lord, o hindi. Ba't tinanong pa natin si Lord kung magsisimba pa tayo? Di alam na ng kaaway, nako, eto na, kayang-kaya ko to. Kasi may hesitation po tayo Pero pag meron po tayong full conviction, wala na po magagawa ang kaaway. Hindi na po haharang po yan sa dadaanan po natin. Ang number 2 po natin, dedication through personal sacrifice. Dedication through personal sacrifice. All the days of his vow of separation, no razor shall touch his head until the time is completed for which he separates himself to the Lord. He shall be holy. He shall let the locks of hair of his head grow long. Ito pa mga kapatid, sinasabi natin, dedication through personal sacrifice. Meron din po tayong mga sacrifice in giving our dedication to God. Alangan naman pong wala. Kasi sabi nga po natin, meron tayong gawi ng buhay natin. Meron tayong mga gustong gawin. Okay, may mga habit tayo na magsisimula po tayong i-deprive ang atin pong mga sarili when you are convinced, okay? At when you choose to follow the Lord, alam po ninyo, merong mga bagay na i-deprive mo yung sarili mo. Tama po ba? Kung minsan nga po mga kapatid, yun lang pong simpleng parang, alam niyo yun, parang gusto mo mag-extend ng tulog ng Sunday, di ba? I-deprive mo yung sarili mo. Kasi gusto mo talaga makarating, makapunta sa gawain ni Lord. Tama po ba? Yung, alam niyo yung feeling na parang umuulan-ulan, yung parang nagising ka na ng 6, grabe, ang sarap matulog, parang ganon. Tapos naalala mo, ay may worship ngayon. Pero babangon ka pa rin. Di po ba? Yan po yung sinasabi po natin na merong personal sacrifice. Pero alam po ninyo, mas maganda pag napihit po yung isip natin. Pihitin nyo nga po yung isip ng katabi ninyo. Pakipihit lang po. Pipihitin lang po natin mga kapatid. Alam po ba ninyo, kung minsan, yung tinatawag po nating sacrifice, pag pinihit nyo lang po ang utak po natin,
ang mafe-feel po ninyo, this is not really sacrifice, this is opportunity. Tama po ba? Iniisip mo opportunity ito to come to God, to bow before His throne at mag-worship sa Kanya. This is opportunity. Madalang pong opportunity yan, di ba? Na darating po sa buhay po natin. At isang napakagandang opportunity, na ito po ay dumating sa buhay natin, na ang buhay natin sumasamba sa Panginoon. It is a call from the Lord. I urge you, brothers and sisters, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is, mga kapatid, that is opportunity. Sabihin nga po natin, opportunity. Hindi siya sacrifice. Sa simula, pwedeng sabihin natin, sacrifice. Di po ba? Ano ba naman yan? Gusto ko pa naman talagang matulog, di ba? Gusto ko pa namang magliwaliw, di po ba? Yung mga ganyan. Hindi ko magawa kasi biglang nag-schedule si pastor ng prayer meeting, yung mga ganyan. So, ang tawag po natin dyan, sacrifice, kasi may give up po tayo na ang tingin po natin napakahalaga sa atin. But eventually, konting pihit, may iisip natin, this is not sacrifice, but this is an opportunity. Okay? Kumisan nga, isip pa nga natin, hindi lang sacrifice, parang mabigat na obligasyon. So, alam po ba ninyo, ang sacrifice dito, napakaliit lang naman, di ba? Pag ibinukod mo ang sarili mo para sa Lord, sa kanilang context na time, di po ba? Ang panglabas na palatandaan na meron silang Nazirite vow, anong gagawin nila? Hindi nila i-razor ang kanilang ulo. Ibig sabihin, hindi sila magpapagupit. Hindi nila puputulan ang kanilang buhok. So parang sacrifice na rin sa kanila yan. Imagine ko, kaya nga po maraming babae po ngayon, halos gupit pang lalaki na kasi parang mahirap din kumilos, di ba? Hindi ganong magaan. Sacrifice din po yan sa kanila. Na ang haba-haba ng buhok mo kasi meron kang Nazirite vow. So, actually, kapag sila po ay nagkasala, sila po ay nagkamali, di ba? Sabi, pwede na nilang, o kaya po, natapos po yung kanila pong period ng dedication doon po sa Nazirite vow nila, pwede na po nilang ipa-razor yung kanilang buhok. Ako po, pina-razor ko na po yung buhok ko. Nauna lang po sa gawing itaas ang pagre-razor. So ano po ang key point po natin dito? Yung long hair po ay symbolize po yan, nagsisimbolize ng kanilang sumpa, ng kanilang pong pangako, ng visible sign ng personal sacrifice for God. Na ito po ay parang private commitment po nila to God, pero visible dedication po ito na nakikita ng mga tao. So, ang dedication po natin mga kapatid, normally, naka-involve po talaga dyan yung personal sacrifices. Meron po talaga tayong na-give up sa atin pong part, pero alam po natin mga kapatid, makabuluhan po ito, no? Acceptable po ito sa Panginoon. It costs us something. May halaga ito para sa atin, pero kapuri-puri po ito sa Panginoon. Ang pinakamaganda mga kapatid, tanungin ko po kayo, pag may binibigay po ba kayo sa Panginoon, tingin niyo sayang? Let's say time, talent, treasure, meron po kayo binigay sa Panginoon. Tingin po ba natin sayang? Minsan po ba nanghihinayang po tayo? Sayang nakapunta pa ako dito. Diba? O kaya po, nagpunta po tayo ng church, tapos biglang nagpamudmud pala ng, anong tawag doon, yung sa barangay? Ayuda. Hindi ka inabutan sa bahay mo kasi nasa church ka. Di po ba? Hindi na natin nalaman kung kanino napunta yung ayuda mo. Hindi ka ba minsan parang nagsisisi na ibinigay mo yung time, binigay mo yung effort mo para sa gawain ng Panginoon. Number 3, mga kapatid, tingnan po natin, dedication invites blessings. Alam ko, gusto po ito ng marami, pero ito po, hindi po para i-encourage lang tayo na magbigay ng sarili natin kay Lord.
Kasi makatotohanan lang po na ito po yung ginagawa ng Panginoon for those people who sincerely give themselves to God. Tingnan po natin, dedication invites blessing. Ito po yung tinatawag nating priestly blessing. Ang verse po natin ay number 6:22 to 27. The Lord spoke to Moses saying, "Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you." Yung lagi ko pong binibigay na blessing po sa inyo. "The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them." Pagpapalain ko sila. Yung po mga saserdote, sila po yung magbibigay, magpo-pronounce ng blessing sa bayan. "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you." So yung mga priest, yung mga saserdote, sila po yung magbibigay nito. Pero in the actual sense, it was God. It is God. Sabi po niya, "So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them." Ano po makikita po natin dito mga kapatid? Yung promise na blessing po ng Panginoon. Okay? Yung protection, yung pagko-cover ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, yung pagpo-pour out ng Kanya pong grace sa bawat isa, yung pagbibigay po ng peace sa atin ng Panginoon, yung favor ng Panginoon para po sa atin. So living a life of dedication then is not merely an act of obedience, it is pathway to experiencing God's blessing more fully. Ulitin ko po mga kapatid, living a life of dedication then is not merely an act of obedience. It is the pathway to experiencing God's blessings more fully. Pagka po dinededicate po natin ang atin pong sarili, hindi lang po yung act of obedience na sumunod ako, Lord, Diyan ka nga masusurpresa na sumunod ka kay Lord, meron kang act of obedience, pero ito po yung pathway. Ito po yung daan para ma-receive po natin yung blessing ng Panginoon sa bawat isa. Kung titingnan po natin yung pong priestly blessing na tinatawag, yung pong pagpapala ng mga saserdote, ng mga pastol na hinirang po ng Panginoon. Sabi, "The Lord bless you and keep you." Ito po ay pagbibigay po ng favor and protection. Ito po ay tinatanggap po natin because we chose to commit our ways to God, to walk closely with God. Gusto po nating lumakad ng mas malalim, mas malapit po sa Panginoon. "The Lord make His face shine on you and be gracious to you." Ito po ay nagbibigay po, nagpapakita ng pleasure, nagpapakita po ng approval. At nakikita po natin dito mga kapatid na nagliliwanag ang biyaya ng Panginoon. Kasi the Lord make His face shine on you and be gracious to you. Mas nararanasan po natin yung grace ng Panginoon. The Lord turn His face toward you and give you peace. When we say the Lord turn His face toward you, that is intimacy. Yung pag na-experience mo natin, tinititigan ka ng Panginoon, tinitingnan ka ng Panginoon, the Lord turn His face toward you, that is intimacy. At yun po yung gusto po natin mga kapatid. Hindi lamang po sumasamba tayo sa isang Diyos na malayo. Ang feeling natin, ang layo niya. But when you have intimacy with God, mararamdaman mo up close, malapit ang Panginoon sa atin. So yan po mga kapatid, ang blessing naman when you have a dedicated life. Sabi po ng Panginoon, dito sa mga Nazirite na to, yung mga nag-decide to those people who dedicate themselves for God, sabi po niya sa mga saserdote, mula po kay Aaron, sabi niya, pagpalain niyo sila. At ang pangalan ko ay patuloy na maririnig nila
Mare-recognize nila, and I will bless them. Pagpapalain ko sila. Gusto po ba natin ito, mga kapatid? Of course, gusto po natin. Pero we must dedicate ourselves to God. Dapat po, i-dedicate po natin ang ating buhay, ang ating puso. Tatawagin